Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, punta tayo sa pangalawa nating alaga. Yung last ko kasing upload, ginatay, na copyright tayo. Kaya na-mute ko, lahat na-mute ko. Yun kasi, ang paano kumuha ng exam dito sa Korea. Yung pagkuha kasi ng exam dito sa Korea guys, ay mahirap siya guys kasi maraming kumukuha, bumabagsak ng mga Korean, at kung maraming mga pumasa na Korean, pamilya lang nila yung inaalagaan nila, asawa, nanay, tatay, kamag-anak lang nila ang inaalagaan nila, pero hindi sila nag-aalaga ng ibang tao, ibang tao yung inaalagaan nila, pamilya lang ba. Tapos, yung bayad nila dyan per hour. Yung exam naman na kinukuha dyan sa Pinas, ay pang PTS yun guys. Yung nakita ninyo sa isang vlog, yun na nga, hindi yun caregiver guys. Sa ano yun, homekeeping. Yung sa paglilinis ng bahay. Yung mga, alam mo naman tayo, busy. Pero, yun ay yung may mga malalaking sahod. Yun bong. Pag yung ang sahod mo ay per hour din yung sahod mo, wag ka nang kumuha yan guys dahil malulugi ka. Well, pwede ka naman kumuha pero hour lang, 2 hours ganyan. Ano ba naman yun? Magtatrabaho ka sa ibang tao, tapos magpapatrabaho ka sa bahay mo, minimum doon yung ibabayad mo. Ganon din yun. Bayaan mo na lang marumi kapag nagkaroon ka ng time, saka na lang maglinis, di ba? Ang oras noon guys, 2 hours ay 2, 4 at may 20 hours. Kaya sinabi nilang 20, kumbaga stay in, baka pwedeng stay in ka doon sa pag-aanuhan mo, sa pagbibigyan mo ng service. Kasi syempre 20 hours, pahinga mo 4 hours lang. Pero hindi naman automatic na po forget 20 hours, magtatrabaho ka ng 20 hours, yun na walang pahinga. Syempre kasama na doon yung pahinga mo. Tapos aalis ka doon, syempre kasama na yung day off mo pag stay out ka, o kaya kahit na stay in ka, syempre matutulog ka ng 4 hours lang. Yung 2 hours pwedeng mga magpalinis ka lang. May alaga kasi ako guys dati na na-admit na siya, dinala na siya sa hospital kasi hindi na kasi siya makatayo. Yung asawa niya naiwan doon lang siya homekeeping, nagpapalinis siya ng bahay niya. Pero guys, mahal ang singil ko doon ha, kasi part-time siya, 2 hours lang. Ang singil ko sa kanya, malalaman eh. 2 hours yon guys. Huwag niyo akong i-judge ang mahal ng singil ko. Bigay na rin yan, tip na rin niya yon. Siyempre, yung gasolina ko papunta doon sa bahay niya. Kasi may kalayuan yon. 8 kilometers ang layo ng bahay niya sa bahay namin. Kaya, siyempre, kasama na yon, gasolina at merienda. Binibigyan niya ako ng $80. Yan, isang anuhan lang yan. Kaya lang, grabe guys. Kaya, kailangan nahiya rin siya eh. Kasi yung bahay niya, kung halimbawa buwanan akong magpunta doon, grabe magkakalumot talaga yung mga yung mga gamit niya. At magkakaroon ng itlog yung mga insekto. Kaya ganun karumi yung kwan. Kasi lalaki kasi siya at minsan hindi siya marunong maglinis ng bahay. Kaya tapos pagkakain, hindi siya kumakain sa bahay niya. Lagi siyang nasa labas. Yun lang, tutulugan niya lang. At least magmukhang bahay lang yung bahay niya. Ganon. Kaya 2 hours lang. Pero pag yung manggagaling naman sa Pinas, syempre agency ang kukuha ng bayad sa inyo. Yung agency ninyo, yun ang kukuha. Tapos sila magpapasahod sa inyo. Tulad ng agency ko na malaki. Parang mga 50% ang makukuha nila sa makukuha ko. Kaya nga hindi ka kukuha ng isang tao per hours din.
At yun nagpapasahod sa amin dito guys. Ang kinukuha nila yung sahod namin guys sa nanggagaling sa health insurance. Yung binabayaran natin pa. Kumbaga sa atin sa SSS pa. Parang ganun. Yan ang dyan kinukuha. Tapos syempre may ilang porsyento na babayaran ka. Tagalog na Tagalog. At least mga 20% ang babayaran mo sa halimbawa sa 100, magbabayad ka ng 20 pesos, ganun. Biruin mo saan ka makakuha ng 20 pesos na ibabayad mo sa isang buwan? Ishimano na 20 pesos na ibabayad mo sa isang buwan, malinis na yung bahay mo. Kung minsan, inaabuso pa nila. Magtrabaho ka pa sa, itanim mo yung yung kutsu, yung sili. Anihin mo yung sili. Magtanim tayo, ganun ba? Hindi lang yung sa bahay. Syempre, pagkain din yun ni Lola. At ang mga alaga ko, si Lola talaga siya. 65 years old above. Tapos yung sa mga homekeeping naman, depende naman yan. At ang sabi kasi nila, yung may mga bata, ang nakalagay sa yung may mga anak pa, may mga bata. At kaya gusto nila ang Pinas kasi marunong mag-English. Mas madali makipag-communicate sa mga sa Pinas kaysa sa ibang lahi. At ewan ko lang, syempre may mga bansa rin na marunong mag-English, di ba? Hindi lang naman Pinas. Pero yun ang pinaka, sa 100 na yan, puros Pinas lang siya. At nandito na tayo sa isa kong alaga. At pasensya na dun sa mga nanood ng aking last na premiere na pinaasa. Paasa para sa jowang paasa. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button para lagi ka updated sa lagi kong video. Para lagi ka updated sa mga bago kong video. Bye-bye! At ito guys, bigay ni Lola. Melon. Ang sabi nila dito, cucumber. Cucumber. Melon ito. Para siyang melon guys. Bagong pita sa tinanim namin dalawa ni Lola. Marami naman ito. Ayan, ang dami niyang bigay. Ang dami niyang bigay. Iuwi ko na lang sa bahay. Pag hindi ko maubos, gawin na lang atsara. Kakagutom kasi, hindi ako nag-almusal. Kaya ito yung pinaka-almusal. Mamaya, dadaan na lang sa bahay. 2 hours lang naman dito sa isa kong alaga. Malala na kasi yung sakit niya. Alzheimer. Nasa level 2 na siya. Hindi na niya kilala kung ano yung makakain. Wala na siyang alam. Hindi na niya alam yung mga pagkain, kung sino ka. 5 minutes lang, limot na niya kung ano yung mga tinanong niya. Parang ganon. Ganon. Tamis guys. Tapos CCTV dyan. 4 na sulok dyan. wala ka mapagtaguan. Kaya tamis guys. Dalang ko si Lola ng malaki. Yung malit na lang. Kasi baka hindi niya kainin. Dapat ito na lang dinala ko eh. Harap. Yung mga kukuha naman dyan sa Pinas,
Korean talaga ang ano. Korean talaga pag-aralan niyo. Kasi ang galing nung in-interview, in-interview siya. Pero bakit, sabi ng mga kasama ko, ba't ang galing niya mag-Korean? Ewan lang. Ang galing niya mag-Korean. Baka nag-aral yun talaga sa school. Baka artista yun. Tamis.